Assalamualaikum! Ngayon nga pala ay mag-vlog ulit ako. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi sobrang tagal ko na hindi nakakapag-vlog. Kasi nabusy nga ako and marami akong pinaggagawa, alam niyo naman yan. Hindi ko masyadong bina-vlog or pinopost masyado yung pag-aano ko ngayon. Kasi baka nga kasi maudlot, ganyan. So ayun na nga, ang mga kaganapan pala ngayon sa akin ng mga nakarang araw is nag-a-apply kasi ako ng work. And alam niyo naman yan, nag-apply ako, nagpapasa-pasa ako ng mga resume ko sa kung saan-saan. Kaso, sad to say, wala akong nahanap dyan sa ano lang namin banda. Kaya, naglakas loob na ako na mag-apply sa BPO. Meron ako ditong, ayan, Codigo para sasabihin ko sa inyo kung ano-ano mga kaganapan ko nun. Nag-apply ako sa BPO or tinatawag natin na Business Process Outsourcing. Ang call center is under lang siya ng BPO. Maraming iba't ibang trabaho sa BPO. Ikwento ko sa inyo kung paano ako nag-apply, paano naging process, ano yung mga pinagagawa ko, saan ako pumunta, ano yung mga kailangan dalhin, ganyan-ganyan, or anong mga paano ako nakapasok, gano'n. Pero actually, hindi pa talaga ako nakakapasok. Ano pa lang to? Kumukuha pala ako ng mga requirements ko, kaya hindi pa ako nakapunta doon sa mismong office kung paano yung magiging process, kaya hindi ko muna sasabihin yon, next time na lang. Online kasi ako, pwede ka mamili kung mag-online ka or mag-walk-in ka. Kung mag-walk-in ka, pupunta ka sa mga site na gusto mong puntahan. Maraming iba't ibang klase ng company. Ilalagay ko na lang dito yung mga iba't ibang company na pwede niyo pagpilian, pero mas recommended ko sa inyo na kung ano yung mas malapit na company para sa inyo is yun na yung anihin nyo para hindi masyadong malayo, kasi sayang din yung pamasahe nyo araw-araw, mapupunta lang yung sahod nyo araw-araw sa pamasahe dahil nga malayo yung company na pinili nyo. Pound Ever, yun yung company na inano ko. Actually, nag-research ako about sa company nila, and sabi na, sa mga TikTok, sabi nila sa TikTok na yung Pound Ever is friendly siya for beginner, like mga starter, ganyan. So, buti doon ako napunta. Kasi ako, nakita ko lang yung application doon sa FB. Pero, ayun na nga, hindi naman masamang i-try. Piniem ko siya, ayun. Pagkatapos nun, piniem niya sa akin yung mga gagawin ko, which is yung parang may pipil-upan ka doon. Ito yung binigay sa akin. Ayan. Ayan yung pinasagutan sa akin. Ayan yung sa initial application. Sasagutan mo yung initial application na yan. Ayan na yan. After nun, pag nasagutan naman yung initial application mo, meron naman siyang isi-send ulit sa'yo na parang link. Yung tawag sa kanila is referral. Yun yung nag-a-assist sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin. Kung paano kayo makakapasok, ano yung magiging process, ganyan. Sunod naman nun, may ibibigay sila, pagtapos mo sagutan yon, may ibibigay naman sila na a link ng Zoom. So, doon na papasok yung screening or initial interview. Dapat mag-download ka na ng Zoom na app. Sa part ko lang to ha, Pound Ever, kung ano yung process. Pero kasi, iba-iba kasi yung process ata nila. And sa process ko, ito lang binibigay ko ang experience ko. And hindi ko kasi alam ko ano yung mga ibang process ng iba. Kasi sana laman ko, meron ako nakasabayan din sa Pound Ever din siya. Pumunta kami dun sa on-site, and sa kanya, pinapunta na siya ng initial interview pa lang. Initial interview pa lang, pinapunta na siya. Pero ako kasi, pinapunta lang ako nung mock call ko na. Pagkatapos ko ma-download yung Zoom, pumasok na ako sa link na binigay. Makakapasok ka na doon sa virtual recruitment hub nila sa Zoom. Meron yun magsasalita, parang auto-boot yata nila yun na nagsasalita yung welcome to Pound Ever, blah blah blah, ganun. So, i-guide naman nila kayo kung ano mga gagawin nila yun. Pagdating nyo naman sa initial interview or sa screening, ang tatanungin lang naman sa inyo, pang sarili nyo lang, medyo madali lang. Dahil nga first job seeker ko or first timer ko lang, wala pa akong job experience, is wala pa masyadong tinanong sa akin. Hindi ko alam kung magkakaiba-iba yung tinatanong nila kapag first timer ka lang or with my experience ka or with experience ka na. Hindi ko kasi alam, kasi minsan kasi nagbabago yan kung may experience ka o wala. Pero since first time ko lang, ito lang yung share ko sa inyo. Ang tinanong lang sa akin na, tell me about yourself. Tapos, may papasagutan sila na assessment. Doon na kayo mag-i-start na assessment nyo. Dapat mapasa nyo lahat ng assessment nyo, okay?
So, kapag kasi, meron kasi silang assessment na parang pag bumagsak ka, parang uulit ka sa simula ulit ganun. Or kaya minsan yung ibang company, hindi na sila nagpaparetake pa. Akin kasi online assessment ako, kaya napunta lang ako sa site na yon, sa website na yon. Tapos nun, may link kasi yun, pinindot ko lang yung link na yun, tapos doon ko na sinagutan lahat-lahat. Ang pinagawa doon sa akin is yung English assessment, which is, yung sa English assessment, magbabasa ka lang. Okay? Doon sa assessment na yun, may parang, sila doon, may parang situational sila, tapos may tanong, tapos may multiplication table. Tapos nandun ka mamimili. Pero doon sa assessment na yun is more on lang siya, sa call center lang siya. Kaya, much better if mag-research nyo muna kung ano yung papasukin nyo ba talaga na trabaho para may idea na kayo bago kayo pumasok sa mga assessment or initial interview. Para may idea kayo, hindi yung wala kayong ka-idea kung ano ba yung papasukin niya, ganun. Pag nakapasa ka, sunod naman nun is meron silang listening assessment. Bali, makikinig ka lang doon. AI naman yung magsasalita ng concern nila. Next, yung sa voice assessment. Sa voice assessment naman is yung parang sa introduction mo lang yung sa sarili mo. Mag-voice record ka lang sa sarili mo. Pwede rin kasing video yon or pwedeng voice record mo lang. Sabihin mo lang kung ano yung hobbies mo, mga interested mo. Yung kahit sa labas na ng work, ganun. Ano yung mas lagi mo ginagawa, libangan mo, ganyan, hobbies, ganyan, ganun lang. Sa amin kasi, dapat umabot siya ng 2 minutes yung pagsasalita mo ng English kasi doon nila malalaman kung fluent ka o medyo marunong ka o hindi. Doon ka kapag laligwak ka doon, wala ka ng pag-asa o kaya naman magre-retake ka ulit. Ayan. Marami kasi yung sa assessment basta may sunod-sunod na yun. Next is sa interview. Ayun. May pa-interview ulit. Sa maraming interview kasi sa Zoom kasi, kada ililipat ka sa ibang link is magtatanong ulit sila na ganun-ganyan. Parang paulit-ulit lang rin naman yung tanong nila. Ang common na tanong nila sa akin is, tell me about yourself. Tapos, bakit hindi na ako mag-aaral or may balak pa ba akong mag-pursue ng college? Kung hindi naman is bakit ayaw ko na mag-college, ganyan, anong reason, ganon. Next is, ayun na nga, sa mock call na tayo magtungo. Ako kasi, nag-apply ako ng April 5, tapos ang naging process ko doon sa online is hanggang sa April 7. Bali, April 8, doon na ako nagsimula na pumunta ng on-site sa mock call. May bibigay sila niyan, may i-email sila niyan kung saang site kayo pupunta. Dapat pumunta kayo mismong in-email sa inyo na location. Kasi meron ako na-encounter na dun sa mismong on-site, may pinauwi yung isa naming kasama kasi dun naka-email sa kanya na sa Makati siya dapat pumunta, hindi doon sa etong Cyberpod. Pumunta siya dun sa site namin, kaya pinauwi din siya, dapat sa Makati siya. Kaya useless rin yung pamasahe niya, di ba?
Ano ba yung building na pupuntahan mo? Hindi, hanapin ko. Sa loob na Robinson? Baka di ko na Robinson. Magkakamot ka pa pala. Alis na ako, guys. Ayun na. Ang nakakaalam, kala niyo di makakaya. So, yun na nga, April 8, ako nagsimula pumunta sa site na pinuntahan ko. Pagkatapos nun, lumigwak ako dun sa mock call ko, Lumigwak ako sa first mock call ko kasi kinabahan ako ng sobra dun, Alam mo ba yun? Sa sobrang kaba ko nun, hindi ko na nasagot ng maayos. Kaya, dapat, nireview ko naman yung, may bibigay sila na link na dapat mong re-reviewin. Meron silang ibibigay na site. Sa iba kasi, hindi ko alam pero sa amin kasi, binibigyan na kami ng recommendation na account. Which is, ako kasi napunta ako sa travel account. Ayun, napunta ako sa travel account, tapos re-reviewin ko kung paano yung magiging process ng account na yun. May tutorial din doon, may link din doon ng tutorial sa YouTube kung paano. May link din sila na ibibigay na sila mismo nagturo sa'yo paano mangyayari o paano gagawin yung magiging process doon sa app na or sa website na yon. Tapos pinanood ko ng pinanood ng paulit-ulit and lumigwak talaga ako kasi grabe talaga, hindi talaga ako ready. Kahit ibang-iba kasi talaga yung experience mo versus doon sa pinapanood mo. Kaya, ang advice ko sa inyo is, kapag nagbigay na sila ng mismong site na re-reviewin mo, dapat, huwag mo lang siyang papanoodin. Pumunta ka sa mas malapit na computer shop or kung may laptop ka naman, go dun sa laptop. Titignan mo dun kung paano ipaprocess. Dapat ikaw mismo yung makaka-experience kung paano ipaprocess yun. Hindi yung nanonood ka lang. Kasi pag nanonood ka lang, makakalimutan mo talaga, promise. Ganon kasi nangyari sa akin. So, kahit panoodin ko siya ng panoodin pa ulit-ulit, nawawala siya sa utak ko. Kailangan talaga na na-experience ko siya. Nag-request ako sa kanila na pwede ba i-retake, ganyan-ganyan. Kasi, syempre, unprepared ako. Medyo kinabahan lang talaga ako. Pero kabisado ko yung magiging process nung mismo site. Kabisado ko yung process. Pero, yung tanong niya, hindi ko kinaya. Kasi yung tanong niya, sobrang haba. Like, sasabi niya, good morning, ganito. Ito yung concern ko, nagsimula sa araw na to and gusto ko malaman kung magkano ba yung sa flight, magkano ba yung aabutin. Tapos gusto ko rin malaman kung pwede ba dalhin yung ganito, ganyan. Nilahat-lahat niya sa isang lang, conversation. Kasi ang advice sa akin, may nakilala ako doon sa mismong site na dapat kapag na-mock call ka, dapat may maliit na notes dun sa PC mo tsaka calculator, tapos dito na mismo yung site. Para kapag sinabi niya na lahat-lahat sa umpisa pa lang, ino-notes mo na dito sa gilid lahat ng mga sinabi niya para ma-process mo yung mismong flight niya. Para hindi ka na ulit magtatanong, ako hindi ko naman alam yung ganyan-ganyan. Kaya ayun, naligwak ako.
Ayan, April 8 ako nag-mock call na lumigwak ako. Tapos, nag-email sila kinagabihan. Pinapapunta nila ako ng 9. April 9, balik kinabukasan lang. Holiday nun, te. Holiday nun, di pumunta ako doon. Tapos, pagkapunta ko doon sa sa mismong site, hindi nagbukas yung office. Hindi nagbukas yung office. And, naghintay lang ako sa wala. Ayan, kinausap kami ng guard, hindi daw magbubukas yung office. Na-confirm niya na. Tapos, umuwi na lang kami. Ayan, nag-email ulit ako. In-email ko ulit sila na hindi ako naka-attend dun sa mismong Zoom, dun sa mock call. Kasi nga, sarado yung site, on-site. Kaya, ayun, Friday na nun, nung holiday na Friday na nun. Sabado, linggo, walang chat or hindi sila ng process. Bali, parang mga, yata sila nagpapahinga. Kaya, nung nag-intay nun, humabot na ng Monday. Ayan, nung Monday, doon na ulit sila nag-response. April 14, nung nandun na kami mismo sa on-site, nag-antay lang kami doon. Tapos pinapasok na kami nung bandang 11:13 na nun. Pinapasok na kami doon sa mismong loob para doon sa may mga PC na or mismo sa office na. Kasi may intayan lang kasi doon sa waiting area, tapos may papasok ka pa doon. And doon na kami ulit nag-antay. Bali, padami na kami ng padami nun. Tapos, attendance lang kami nun isa-isa doon sa isang PC para meron kaming record na pumunta nga talaga kami doon. After nun, pinapwesto na kami isa-isa nun sa kanya-kanya naming upuan. Tapos, sa kanila, nag-start na kagad sila, nakapasok kagad sila sa Zoom. Tapos ako, ang tagal kong makapasok sa Zoom, ang tagal ko na hindi nakapasok. Like, sila nakakapag-start na sila, nakakapag-interview na sila. Ako, hindi pa rin ako nakakapag-start, nandun pa rin ako, nag-aantay pa rin ako ng approval dun sa Zoom na makapasok ako. Kay Ma'am Paula, marami siyang hinahandle. Bali, may numbering ka doon. Bali, pang number 7 ako doon. And nagkaka-start pa lang na number 1 doon sa mock call niya. And yung mock call, medyo matagal siya i-process. Ako na yung pinakahuling-huli doon. Ako na yung pinakahuling-huli na natira doon sa mismong Zoom. Tapos diretso ka na kaagad noon sa final interview mo. Bali, doon talaga ako kinabante. Wala talaga akong idea nun sa final interview na yun. Ang expected ko doon na ngayon ako magma-mock call, kinabukasan ako magpa-final interview. Hindi ganun yun. Bali, dapat prepared ka na sa mock call, prepared ka rin sa final interview. Pagtapos turn ko na para mag-final interview. And, ayun naman, buti na lang mabait si Coach Marvin ba yun? Oo, yun yata yung pangalan niya. Tapos, nag-start yung final interview namin sa Tell Me About Yourself. Ayan, sabi niya, okay lang daw na kabahan kasi first time lang naman daw, normal lang daw kabahan, ganyan. Tapos,
kausapin ko lang daw siya ng casual, kaya kinausap ko lang talaga siya ng casual. Kausap, parang one-on-one casual lang talaga, parang nakipag-usap lang ako sa cellphone, ganun. Tapos, ang una niyang tanong sa akin is, tell me about yourself, and sinabi ko yung sarili ko, ganyan. Hi, my name is ganto, ganyan. I recently graduated at ganto, ganto. After ko mapasa yung final interview, magtutungo naman tayo sa typing test. Doon naman ako nahirapan. Sa typing test naman is, meron silang i-email sa'yo. Doon mo parang, meron na doon guidelines yung itatype mo. So, dapat mabilis mo matype yung nasa typing test. And, napakadaya ng typing test nila. Ang hirap. Basta nahihirapan ako sa typing test. And buti na lang kamo is, per attempt siya. Attempt ka ng attempt hanggat sa makuha mo yung requirements nila. Bali, ang requirements kasi nila, dapat yung speed mo is 90% speed. Tapos, 35 word per minute. So, dapat makakabuo ka ng 35 words sa isang minuto. Yung mga words nila is yung mga haba, like, definitely, accurately, mga ganun-ganun, yung parang sobrang haba na sentence ay words sa isang lang. Kaya, kailangan, kahit binilisan ko na ng binilisan ng sobra, wala. No effect. Pero, buti na lang natapos ko yun ng medyo natagalan na, siguro mabot din ako ng 15 minutes sa paggaganong-ganong ko or 20 minutes sa pagta-typing test kasi ang hirap niya. Kahit, alam mo yun, kahit marunong na ako sa typing test is, medyo nahirapan pa rin ako. Tapos na. Siguro bukas ko na lang i-vlog yung pre-employment or yung sa pagkukuha ko ng mga requirements ko. Mag-tutorial na rin ako doon paano ko nagawa paano ko nakuha yung mga IDs ko. Pero per experience ulit yun ha. Hindi ulit ako expert sa ganito, pero sa experience ko lang. So, ayun guys, dito muna nagtatapos sa aking vlog, sa aking mahabang kwento, and sana medyo nag-enjoy ko sa aking magulong buhay na. Pero ayun na, I hope you enjoy my video and see you in my next video. Bye-bye!